Magandang araw! Ako, si Ginang Princess B. Isguera, ang inyong magiging guro para sa ikatlong markahan. Magbibigay ng mga kaalaman at impormasyon na tiyak kapupulutan ng aral. Ihanda ang tenga, isip at ang sarili para makinig sa ating talakayan ngayon upang inyong maintindihan ang lahat ng ating tatalakayin para sa araw na ito. Tayo munang sumandaling magbigay ng katahimikan upang damhin ang presensya ng Poong May Kapal. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang ating nakaraang aralin? Mahusay! Ang ating nakaraang aralin ay ang alamat. At ang kahulugan ng alamat ay tama. Ang kahulugan ng alamat o ang tawag ay legend sa English ay ang pinagmula ng mga bagay-bagay. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng alamat. Mahusay! Ang isang halimbawa ng alamat ay ang alamat ng Bulkang Mayon. Isa pang ang halimbawa, tama. Ang isang halimbawa pa ng isang alamat ay ang mahusay. Ako'y nagagalak at natutuwa at dahil inyong ang naunawaan ang ating nakaraang aralin. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay magkakaroon ng isang laro. Ang larong ito ay tinatawag na larawan ko idugtong sa pangungusap mo, kung saan susubukin ang kakayahan ng bawat isa. Para sa ating laro na may kasamang pagkatuto, ikaw ba ay nasasabik? Tara at tukuyin natin ang mechanics ng larong ito upang atin nang masimulan. Ang mechanics ng larong ito ay batay sa mga larawan na inyong makikita. Makakabuo kayo ng isang pangungusap. Ako ay magbibigay lamang ng 30 segundo upang mabuo ang isang pangungusap gamit ang mga larawan na inyong makikita. Kaya, handa na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Ang unang mga larawan para sa ating unang kategorya ay ano kaya ang sagot para sa unang kategorya? Tumpak! Ang sagot o ang pangungusap na mabubuo sa larawang inyong nakita ay sumayaw at kumanta ang aking talento. Ang pangalawang larawan para sa ating ikalawang kategorya ay
sagot o ang pangusap na mabubuo sa larawan ay malakas ang pagtalon ng mga kuneho sa kagubatan. Ang ikatlong kategorya ay Ano kaya ang sagot para sa ikatlong kategorya? mahusay. Ang sagot o ang pangungusap na mabubuo sa mga larawan ay ang sweldo ay ating makakamtan sa katapusan. Sa ating pang-apat na kategorya ay Ano kaya ang sagot para sa ikaapat na kategorya? mahusay. Ang mga pangungusap o ang pangungusap na mabubuo sa larawang inyong nakita ay ang mga ibon ay lumilipad sa himpapawid. Para sa ating panglima at huling kategorya ay Ano kaya ang sagot para sa ikalimang kategorya? tama! Ang sagot o ang pangungusap na mabubuo sa mga larawan ay ang labi ng aking guro ay simpula ng rosas. Kayo ba ay natuwa sa ating laro? Mabuti naman kung ganon. Mayroon na ba kayong ideya kung ano ang ating paksang aralin para sa araw na ito? Mahusay! Ang ating paksang aralin para sa araw na ito ay ang panlapi. Katulad nga ng inyong nabanggit, ang ating talakayan ngayon o ang ating paksang aralin ay tungkol sa panlapi. Ngunit bago tayo tuluyang tumungo sa pagpapakahulugan at pag-aaral ng mga panlapi, kailangan muna nating pag-aralan ang salitang ugat. Akin nang nabanggit kanina ang salitang ugat. Tara, bigyan nating pakahulugan kung ano ang salitang ugat. Sino sa inyo ang nakakaalam o mayroong ideya kung ano ang salitang ugat? Tama! Ang kahulugan ng salitang ugat ay mga batayang salita na nagsasaad ng kilos. O kaya'y maaari din itong tawaging pandiwa. Isa pang maaaring maging kahulugan ng salitang ugat ay ang mga salitang naglalarawan o ang tinatawag nating Ito ang ilang halimbawa ng mga salitang ugat na nagsasaad ng kilos. sayaw, lakad, takbo, talon. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng mga salitang ugat na naglalarawan. Ganda, bait,
linis, bango. Mahalaga nga ba ang salitang ugat sa panlapi? Tama! Ito ay mahalaga sapagkat kung wala ang salitang ugat, wala tayong mga salitang lalapian o gagamitan ng mga panlapi. Naintindihan ba ninyo ang salitang ugat? Mabuti naman kung ganon tayo nang dumako sa panlapi. Ano ang kahulugan ng panlapi para sa inyo? Panlapi ang tawag sa mga katagang ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng ibang salita o ibang pagpapakahulugan. Bago ako magbigay ng halimbawa, ay atin munang talakayin ang mga uri ng panlapi. Ang unang uri ng panlapi ay ang tinatawag nating unlapi, kung saan ang unlapi ay matatagpuan sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, magkalat. Ang salitang ugat ay tama. Ang salitang ugat ay kalat, kung saan nilagyan natin ng unlaping mag na nagbigay ng ibang kahulugan o ibang pagpapakahulugan kung ang kalat ay walang panlapi at ang tanging salitang ugat lamang, iba ang magiging kahulugan nito. Ating isa-isahin ang pagkakaiba ng salitang ugat sa salitang may panlapi. Halimbawa, kalat. Pag sinabi nating kalat, ito ay isang basura. Pag sinabi nating magkalat, kung saan nilagyan ng unlaping mag, ito ay mayroon ng tao na gumawa ng kilos. Kaya naman sa pamamagitan ng unlapi o panlapi, ang salitang ugat ay naiiba ang pagpapakahulugan. Naintindihan ba ninyo ang unlapi? Magaling! Inyong ang gamitin sa pangungusap ang unlaping pag. Mahusay! Ang pagkain ay isang biyaya mula sa Panginoon. Ang salitang ugat ay kain, kung saan ang panlapi ay pag o ang unlapi. Ang ikalawang uri ng panlapi ay ang tinatawag nating gitlapi, kung saan ang gitlapi ay matatagpuan sa gitna ng salitang ugat. Karaniwang ginagamit ang gitlapi o ang karaniwang gitlaping ginagamit sa mga salitang ugat ay ang in at Ang halimbawa ng mga salitang may gitlapi ay lumakad, binasa, sumama, tumalon. Mahusay! Isa pang halimbawa ng may gitlapi, ang aking nanay ay pumunta sa palengke. Ang salitang nilapian ay tama. Ang salitang nilapian ay pumunta, kung saan ginamitan ng panlaping ang salitang ugat na punta. Magbigay nga kayo ng isang pangungusap gamit ang salitang lakad na may gitlaping Magaling! Ang halimbawa ay kami ay lumakad papunta sa silid-aralan ni Ginoong Gerald. Kung mayroon na tayong unlapi na makikita sa unahan, gitlapi na makikita sa gitna, sa inyong palagay, ano kaya ang ikatlong uri ng panlapi? Tama! Ang ikatlong uri ng panlapi ay ang tinatawag nating hulapi, kung saan ang hulapi ay makikita sa hulihan ng salitang ugat. Ang mga karaniwang hulapi na ginagamit ay an at han, in at hin. Magbigay ng isang pangungusap gamit ang salitang ugat na basa na may hulaping hin. Magaling!
Ang halimbawa ay basahin mong mabuti ang teksto upang iyong maintindihan. Ang salitang nilapian ay tama. Ang salitang nilapian ay basahin, kung saan ginamitan ng hulaping hin ang salitang ugat na basa. Ang pang-apat na uri ng panlapi ay ang tinatawag nating kabilaan, kung saan ang kabilaan ay matatagpuan ang panlapi sa una at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, pinagkainan. Pinag plus kain plus an equals pinagkainan. Isa pang halimbawa, pagbutihin. Pag plus buti plus hin. Inyong ang gamitin sa pangungusap ang pagbutihin. Tama. Pagbutihin mo, Andrew, ang iyong pag-aaral upang ikaw ay makatapos. Ayan, kung mayroon tayong kabilaan at meron tayong una, gitna, at huli, ano kaya ang panghuling uri ng panlapi? Tama, ang panghuling uri ng panlapi ay ang tinatawag nating laguhan, kung saan ang laguhan ay mayroong unlapi, gitlapi, at hulapi. Ang halimbawa nito ay ipagsumigawan. Ipag plus plus sigaw plus an. Ipagsumigawan, kung saan ang ipag ay unlapi, ang ay gitlapi, at ang an ay hulapi. Ano kaya ang salitang ugat? Tama, ang salitang ugat ay ang sigaw. Inyo bang naintindihan ang ating talakayan? Sige nga, kung inyong naintindihan, inyong ibigay ang 5 uri ng panlapi. Para sa ating gawain sa araw na ito, narito ang panuto. Gamit ang 3 uri ng panlapi, ang unlapi, gitlapi, at hulapi, ibigay ang kilos na ginagawa ng bawat bahagi ng katawan. Ang halimbawa nito ay ang paa, nilakad para sa unlapi, tumalon para sa gitlapi, takbuhin para naman sa hulapi. Ngayon, inyong ibibigay ang kilos ng kamay, tenga, kilay, mata, bibig, at tuhod. Maaari ninyo itong gawin ngayon, bukas, at ito ay ipapasa pagka pinasa na ang inyong module ng inyong mga magulang sa susunod na linggo. Para sa inyong takdang aralin, kayo ay bubuo ng isang pangungusap batay sa mga sumusunod na larawan na aking ipapakita. Gamitin ang mga uri ng panlapi sa pagbuo ng pangungusap. Isulat ito sa isang buong papel.